Amen, Luzon, Visayas at Mindanao, sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa pananampalataya. Muli po, ito po yung lingkod na si Buddy Ariel Ibarra, na buwabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-umpisa, ay batiin po natin ang ating mga kapatid dito po sa Kaibiga at Magbangin, sa panguna ng ating Pastor Jeff Basby at sa kanyang may bahay. Kaya din po ang mga family Bayon, family Juan, family Durmal at family Mingito dito sa Magbangin, mga kaibigan. At binabati rin natin yung ating mga kaibigan ng mga viewers. At dyan din sa Nueva Ecija, binabati rin natin si Pastor Reynald Tison at sa kanyang may bahay. At kay na Brother Morgan na patuloy po na lumalaban at nakipagbakas sa kanilang pananampalataya dyan sa Nueva Ecija. At binabati rin natin ang ating kapatid dyan sa Bulacan, si Sister Arling Ibarra at si Sister Ariela sa Dubai at ang aking bayan dyan sa Bulacan at sa aking mga pamangkin. At gayon din ay binabati rin natin si Brother Norbin Sarel na sumusubaybay sa ating programa. At binabati rin natin ang sila Brother Raymond Resurrection at sa kanyang may bahay. At kay na Brother Sister Jenny Fuertes at kay na Brother Jose Mercado. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo at bigyan po natin ang panahon ang ating pastor upang sa kanyang pong pagbati. Amen. Salamat Brother Aljon. At binabati ko lang ang aking kapatid dyan, si Brother Joel sa Cavite, 10 ng kanyang asawa at mga anak, at ang aking tatay dyan at mga kapatid na magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Pagpalain po tayo dyan sa Cavite. Loobin po ng Panginoon ay magkaroon po tayo dyan ng gawain. At mapag-aralan po natin yung mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. Binabati rin natin si Brother Joel Haspi dyan na sumusubaybay dyan sa Apostolic Back to the Bible. Subaybayan po natin mga kaibigan yung ating pong pag-aaral ngayon kasi po na nakaraan ay itinapik po natin tungkol sa tamang bautismo at tungkol po sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung tungkol po sa banal na kasulatan at isisingit na rin po natin yung oneness na doktrina, mga kaibigan. Bagamat di kami naniniwala sa aral ng oneness, pero mga kaibigan at mga kapatid, ibig lang po namin iparating sa inyo mga kaibigan na itong aral na ito ay hindi ito aral ng mga apostol, mga kaibigan at mga. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang tungkol po sa salita ng Diyos. Bakit kami naniniwala na ang Bible ito po ay absolute na dapat paniwalaan? Kasi po mga kaibigan ay marami na po na hindi po naniniwala sa Biblia. Unang-una po mga kaibigan at mga kapatid, sorry to say sa ating mga kapatid na Muslim ay kaya hindi sila naniniwala sa Bible sapagkat ito raw po ay maraming mga contradiction, no? At mayroong mga errors, mga kaibigan. Ngayon po mga kaibigan, kung ating pong susubaybayan yung programa na ito ay malalaman po natin mga kaibigan kung paano po natin sasagutin yung mga sinasabi nilang error sa Bible at mga contradiction sa Bible, mga kaibigan. Kung tutuusin, Pastor, hindi ito contradiction. Yes, amen. Sa paningin lang nila, contradiction ito, mga kaibigan, mga kapatid, no? Sa unawa nila ay ito ay contradiction. Pero mamaya, mga kaibigan, makikita po natin ang mga kasagutan tungkol diyan. Ngayon po ay unahin po natin yung doktrina na oneness. Bigay natin sa ating pastor ang pagkakataon. Yes, amen. Una, mga kapatid, no? Bago po tayo magsimula, ito po ay dalangin ko sa kay Brother Aljon dahil ito po ay programa niya. Pwede ba Brother Aljon? Ito ay dedikasyon ko sa iyo dahil ang programa mo ay napakaraming mga salamat sa mga nagmamahal at salamat din sa mga kumakalaban. No? At lagi nilang sinasabi ay napakabuburaw po namin dito. No? Pero dalangin ko sa kanya sa 1:9, no? Ikaw na magbasa sa Colosas. Yun po ang panalangin ko kay Brother Aljon. Sabi dito, dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo
upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Yes, amen mga kapatid. Dalangin ko na puspusin siya ng karunungan, no, ng kaalaman at pag-unawa ng Panginoon upang ang kanyang programa ay makarating sa nais ng Diyos na marating. Alam nyo mga kapatid, ang mga tao na hindi maligtas ay nakalagay po yan sa Biblia, sa unang Korinto 6, 9 hanggang 10. Nais ko muna itong ipambungad sa inyo sapagkat kung hindi ito itinuturo ng ating pastor sa ating mga membro, baka ang ating mga membro ay isa sa may karakter nito. Basahin muna natin yon, Brother Aljon. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Ano po ba ang mga liko? Sino-sino sila? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiyapin, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiyapin sa kapwalalaki. Yan ang mga liko, tuloy. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw. O, kita nyo mga kapatid, no, sa ating mga kababayan, ang salitang pong panunungayaw, yung salitang bubo ay panunungayaw po yan. Banalain, no? No, i-research nyo sa dictionary. Ngayon, kung hindi itinuturo ng mga pastor ninyo sa inyo, anong klaseng pastor mayroon kayo? Tinuturoan kayong manungayaw? No, impyerno po ang bagsak niyan. Ang salitang panunungayaw, pag i-research nyo sa dictionary, pagbababa ng pagkatao, no? Kailanman ang programang ito hindi nagbanggit ng mga salitang yan. Never kaming nagsabi sa inyo, bading kayo, bubo kayo. Wala po kaming binabanggit niyan. No? Sa amin ay ito'y tindig namin at ititindig namin hanggat may Biblia na mababasa kami. No? So ito ang tindig namin mga kapatid. May libro po tayo, no, ng oneness. At ang oneness, hindi po tayo galit, umaatake po tayo. Bakit? Ang inaatake natin yung doktrina na maaring maipasa nila sa mga membro din namin at sa mga tao na nais na sumamba sa Diyos. Ito po ang kahulugan ng oneness mga kapatid, kayo ang maghusga. Oh? Ito ang kahulugan. The term monarchianism refer to the belief that the Father, Son, and Holy Spirit are all different modes or revelations of one and the same God. Kaya tinitindigan po nila na ang Ama, yan din ang Anak. No? This belief is generally referred to as oneness theology. So, teolohiya po ito ng oneness. Ngayon, ang ginamit nila yung salitang monotheism comes from the two Greek words, monos, meaning alone. So, yung alone, wag nyo nang dagdagan. Walang aloneness. Alone lang. No? Ang kahulugan pa, single. Yung single, wag nyo nang gawing singleness. Single lang. No? Dahil yun po ang kahulugan ng monotheism Pag sinabi mo ang or one, no? Wala nang oneness, one, solid one. And the theos meaning God, one God. Walang oneness of God. One God. Yan ang kahulugan dito sa inyong libro. Ngayon, sino yung one God na tinutukoy ng Biblia para malaman natin? No? Yung anak ba o yung ama? Ano sabi ng Panginoon doon sa John, Brother Aljon, na ang ama ay suma sa kanya? Okay, maigi, masahe po natin mga kaibigan sa 1:14. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan mga kaibigan at mga kapatid sa versikulo 10. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili. Yon. Kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Isang tanong, isang sagot. Kami pong mga bubo para sa inyo. Nagtatanong po kami, sino ang nag-iisang Diyos sa binasa ng talata? Ang anak o ang ama? No? Nagtatanong po ang mga bubo, sumagot ang mga matatalino para wala kaming membro na madaya, kaya namin ito ipinapangaral sa aming mga kapatid. Ngayon, kung ipinapangaral namin ito sa aming mga kapatid, then hindi na namin kayo saklaw. No? Ang burden of proof sa pagpapaliwanag ay nakatukoy sa aming mga kapatid. Bakit? Kung mangangaral ka, dapat sapat ka na makapagturo. No? Mababasa natin yan.
Maigi, basahin po natin, Pastor, na yung isang mangangaral ay kailangan sapat makapagturo. Yes, amen. Pakinggan niyo po sa unang Timoteo 3:1. Sige. Tapat ang pasabi. Kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang niyanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Yes, amen, no? So dahil Brother Aljon, may mga membro tayo na nagtatanong, Pastor, kung ang Diyos 100% human at 100% God, hindi baga ipinagbabawal sa Biblia na sambahin ang flesh o yung tao? Kasi nang sinamba ni Cornelio, si Pedro, kaya tayo siya ni Pedro, tumindig ka. So ang mga tanong ay ito, nagtatanong kami, no? Bilang mga bubo sa inyong mga paningin, nagtatanong kami, paano mo maiwasan na sambahin ang flesh? Ikinapit nyo yon 100 flesh. Ginawa nyong dual ang Diyos. Ayun. Paano nyo maiiwasan? Ipinagbabawal na sambahin ang flesh. Pero, ginawa nyong dual ang Diyos. Ang tunay na Diyos, ang monotheism, ang Ama, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi pinapasamba ang flesh. Paano yan? Mga kapatid, no? Sumagot kayo. Kami po ay welcome sa mga tanong at sa mga inyo pong mga argumento. Ito para sa aming mga membro na nasa malayo ngayon na nagtatanong sa amin. Sinasagot namin sila, paano ba ang Panginoong Jesucristo? Anong pagsamba ang hinihingi niya? Mabutit basahin natin. Ito po sa 1:4 at ang bersikulo po ay 23. Ito po ang hinihingi pagsamba ng ating Panginoong Jesucristo. Tatagwat dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Di ba? Sabi niyo 100% human. Sambahin 100% sa Espiritu. Paano pagsamba ang gagawin natin? Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kita mo? Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga nasa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kita mo, Brother Aljon, paliwanag mo. Ayan nga, maliwanag mga kaibigan, no? Na sabi ng ating Panginoon Kristo, Yes. hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa dual. Maliwanag na ang pinasasamba, mga kaibigan. Hindi sinabi ni Kristo na hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Espiritu at sa tao. Wala pong ganun. Kundi sa Espiritu at sa katotohanan. Yun, ngayon, tinutuligsa ba namin kayo kung inaalam namin ang katotohanan? Mga kapatid, hindi po. Sobrang galit ninyo sa amin. Pero may naitindig ba kayo? Ang ginagawa nyo, pamimersonal. Bakla, bubo. Hindi kami nag-aaral ng hermeneutics. Ngayon, may papakita ba kayo na kayo'y nag-aral sa Bible School? Salita tayo ng salita. Tapos yung sinasabihan nyo, hindi daw nakapag-aral. Hindi kami ang magmamalaki. Alam ng mga kapatid namin kung nag-aral kami o hindi. Kaya wag puro paratang. Itumba ninyo ang tayo namin, then malugod kaming magkaroon ng argumento para pumasok ang karunungan. At kung ano ang karunungan, yun ang kunin natin. Itapon mo ang buto, kunin mo ang laman, kunin mo ang karunungan, itapon yung mali. No? Hindi kami sumasamba sa 100% human na Diyos. Sumasamba kami sa Espiritu dahil yun ang hinahanap ng Diyos natin. Yan ang pagsambang tunay. Yan ang makapagliligtas at yan ay nakalagay sa Biblia, mga kapatid. No? Napakalaga na makilala talaga yung sinasamba. Yes, Kasi amen. pagka nagkamali po tayo, mga kaibigan, sa ating sinasamba, sinasamba nating Diyos pala ay dual nature, lalabas na Diyos na tao. Yun po ang mangyayari. O kaya, taong Diyos. Taong misteryo. Ayun po ang magiging problema, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. No? Tao na ay Diyos pa. Diyos na, tao pa. Walang tinuturo ang banal na kasulatan tungkol sa tao na ay Diyos pa. O kaya, Diyos na, tao pa. Kundi, ang pinapasamba sa ating ng Panginoong Kristo ay ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Yes, amen. Dapat malaman ng ating mga kapatid na ang Diyos ay Espiritu at ang Espiritu ay absolute. Hindi po yan nagbabago.
kahit anong paliwanag ninyo, kahit anong gawin ninyo, ang Espiritu, ang Diyos, walang pagbabago. Mababasa ba yan? Hindi. Wala rin kamatayan, hindi nakikita. Mababasa, basahin natin. Maigi, basahin po natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Yes. Umpisahan po natin sa Lumang Tipan dito po sa Malakay 2 at sa 3 at ang bersikulo po ay 6. Tignan po natin. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. Hindi siya nagbabago. Pangalawa. Dito po sa Santiago 1 at ang bersikulo po ay 17. Tandaan po natin ang talata mga kaibigan at sa ating mga viewers. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwad sa itaas at na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yung Ama na Espiritu walang pagbabago, hindi siya naging tao kahit kailan. Hindi rin siya namatay. Basa. Basahin natin po sa 1 Timoteo 1 at ang bersikulo po ay 17. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kalwalatian magpakailan-kailanman siya nawa. Yes, di ba? Ito, haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita. Yes, yan ang Diyos. Kung may dual nature ito, nakita ito at may kamatayan ito. Yes, amen. Pero dahil wala siyang dual nature, mga kaibigan at mga kapatid, wala siyang kamatayan at hindi siya nakikita. Okay. No? So, tuloy natin, Brother Aljon. So, yun lang ang pahapyaw natin doon. Balik tayo sa topic. Okay, so... Ang banal na kasulatan, gusto kong ipaalam sa ating mga kapatid, sino man tayo na magtangka, nagibain at iwasak ang Biblia, at ito po ay sinasabi ninyo na may error, no? Ang Biblia po, kahit magkaroon ng kaunting gasgas, hindi po natin pwedeng itapon. Bagkos, kung ano man ang mga topographical error, ano man ang tinatawag na textual variance nito o mga indifferences, ay hindi po ang Diyos ang may kasalanan nun, kundi ang mga nagsalin ng banal na kasulatan. At in fact, hanggang ngayon may manuscript na nakatago, no? Pag sinabi mong manuscript, ay mga sulat, tablet na mga sulat kamay na nakatago ngayon sa British Museum na kung maaring i-check ulit, no? So makukuha mo pa rin ang pinaka-original na kahulugan. Nandoon pa rin, mga kapatid, no? So ang Biblia, tumitindig po kami. Lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Diyos ay tatayo, mananatili magpakailanman. Ito ang pundasyon ng aming pananampalataya. Ang Biblia, ito ang nagsasabi kung paano ka ipinanganak, kung paano ka, saan ka papunta, at saan ka na ngayon. Ito ang nagsasabi, ang Biblia, kung paano ka iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan, mula Genesis hanggang sa Revelation. Ang Biblia ang nagsasabi na ang dakilang gawa ng Diyos ay nahayag. Nagligtas siya sa ating lahat, mga kapatid. Ito ang standard ng kaligtasan. Kaya tinalakay natin ito. Maraming mga tao ang nagtatangka na sirain ang reputasyon ng Biblia. Pero sa ganang amin, mga kapatid, naninindigan po kami na ang Biblia hanggang sa wakas, salita ng Diyos, forever ito. Walang makakagiba. Magtatagumpay ang Biblia. Bakit? Ito ang mga dahilan, no? Alam, no? Ipapaliwanag ni Brother Aljon, ang historia, kahit kaunti man lang, no? Ang istorya ng Biblia, Brother Aljon. Amen. Magandang araw sa atin, no? Marami na atang mga question tungkol po sa pagkayo. Siguro baka maaari magulat sila, no? Na tayo ay nagturo tungkol sa oneness at ngayon ilipat po tayo sa Biblia, no? So bigyan lang po natin, mga kaibigan, na justice yung Biblia. Na bakit po kami naniniwala na ang Biblia ito po ay salita ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, at mismo ang Diyos ang nagpasulat sa kanyang mga alagad, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po ay umpisahan po natin dito po sa aklat ng 2 Pedro, ano ang pahayag po ng banal na kasulatan tungkol po rito sa sinasabi nating Biblia, mga kaibigan, no? Sabi rito sa 2 Pedro 1 at ang bersikulo po ay 19 hanggang 21. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubuk ang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso.
na maalaman mo na ito, na anumang hula ng kasulatan ay hindi nagbuwal sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buwat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ito pala mga kaibigan, yung mga kasulatan, hindi pala ito sariling pagpapaliwanag Yes, amen. ng tao, kundi ito po ay naudyukan ng Espiritu Santo ng Yes, Diyos, mga amen. kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, so kung sasabihin po natin na ang Biblia ay hindi siya banal na kasulatan, kasi meron din errors, yung mga aklat nila meron din contradiction Yes, amen. ayaw lang natin ilahad dito sa programa kasi nga mga kaibigan, mahirap na, delikado, no? Mm-mm. Ngayon po mga kaibigan at mga kapatid, ang Biblia po ay nasulat ito ng 1500 AD. Nasulat Yes. ito mga kaibigan at mga ngayon po, kung hindi totoo ang kabanal na kasulatan o tinatawag natin na Biblia, meron pong mga propesiya sa Biblia na ito po ay meron pong kaganapan, mga kaibigan at mga kapatid. Umpisahan po natin yung sinabi po ni Propeta Isaias sa Isaias 9 at ang bersikulo po ay 6. Yes. Tingnan po natin ang isa po sa mga propesiya ng isang propeta tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So merong propesiya, mga kaibigan, mga kapatid, si Propeta Isaias, na meron ditong pastor ipapanganak na ilang bata. Yes, amen. At yung Book of Isaiah, mga kaibigan, Yes. ay 600 years bago ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Isabihin, Pastor, napakatagal. Yes. Kung amen. ikukumpara natin sa panahon ni Magellan hanggang sa panahon natin, wala pang 600 taon. Yes. So, isabihin, mga kaibigan, ganun po katagal ang propesiya ng Propeta Isaias na merong isang batang ipapanganak. Mm-mm. At ito po ay natupad, mga kaibigan at mga kapatid, sa katayuan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ngayon, mga kaibigan, kung ang Biblia ay sinasabi po natin na ito ay hindi salita ng Diyos, ang Biblia po, mga kaibigan, ay 7 beses itong dinalisay. Yes. Maigi, basahin po natin, mga kaibigan. Dito po sa Hallelujah. aklat ng awit, ano po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan, sa 12 at ang bersikulo ay sa 1 hanggang 7. Tingnan po natin. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa, na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, o Panginoon. Iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito, magpakailanman. Yung salita pala ng Amen. Diyos, mga kaibigan, iningatan mula sa lahing ito, sa Israel, Amen. hanggang magpakailanman, hanggang po sa panahon ng mga hintil, iningatan po ito, mga kaibigan at mga kapatid. Ito ba ay pahayag din ni Jeremias? Tingnan po natin ang pahayag ni Jeremias sa Jeremias 1 at ang bersikulo, mga kaibigan, ay 12. Tingnan po natin. Nang magagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iingatan ang aking salita upang isagawa. Yes. Iingatan pala ng Diyos, mga kaibigan, Amen. yung kanyang salita, no? Kaya yung kanyang salita ay pinapasaliksik sa atin. Yes. Kasi ang tawag dito, mga kaibigan, aklat ng Panginoon. Amen. Kung titignan natin sa aklat po ng Isaiah, Yes. 34, at ang bersikulo po ay 16. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Kung ano po ang tinatawag na kasulatan na ito. Ito po tinatawag na aklat ng Panginoon. Tingnan po natin. Inyong saligsigin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga kailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Amen. Ito Praise pala, God. Pastor, no, yung salita ng Diyos. Kaya tawag dito na aklat ng Panginoon. Yes. Na mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, amin po tinitindig
na ang banal na kasulatan, mga kaibigan, ito po ay nagbibigay karunungan sa mga tao. Thank you, Lord. Kasi sabi nga ni Pablo, sa ikatututo ng tao ng Diyos na nasa katwiran. Amen. Ito palang banal na kasulatan, matututo pala tayo, mga kaibigan, no? Malalaman natin kung ang tao ay saan nagmula. Hallelujah. Kaya hindi tayo naniniwala ang tao galing sa unggoy. Yes, amen. Alam natin, mga kaibigan, na ang tao ay galing sa alabok ng lupa. Yes. Kaya pag ang tao po ay namatay, babalik din sa alabok ng lupa sapagkat doon siya galing. Maigi, mga kaibigan, basahin po natin ang pinapahayag ni Apostol Pablo dito po sa 2 Timoteo sa 3 at ang bersikulo po ay 15. Tingnan po natin. Yes, amen. At mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Itong banal na kasulatan magbibigay ng karunungan, yes, at ito rin ay makapagliligtas. Amen. Tuloy po natin. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng bawat gawang mabuti. So pinapakita, mga kaibigan, no, na salita ng Diyos, napakalaga ito . Yes. Nagbibigay ito ng karunungan at kaalaman. Ngayon, Thank you, Lord. sasabihin nila, hindi naman totoo ang salita ng Diyos kasi marami dyan na maling spelling, maling na numbers, at meron daw mga kontradiksyon, mga kaibigan, mga kapatid, no? So may ikibasahin po natin yung ating nilagay dito, no? Yes. Bakit ba maraming mga translation ang Bible? Yes. Kasi nga tinatawag ito mga paraphrase Bible. Amen. Ito po, mga kaibigan, ay galing to sa Bible text na aking binabasa doon sa bahay, no? Hallelujah. Tingnan po natin bakit maraming paraphrase. Ano ang mga dahilan? Bakit maraming translation ng banal na kasulatan? Tingnan po natin. Dito po sa translation or paraphrase. Hindi lahat ng version ng Biblia ay pare-pareho ang isang pagsasalin. Ay bumabalik sa original na Hebrew o Griego na pinagmulan at isinulat ito sa ibang wika. Ang manunulat ng isang paraphrase ay kumukuha ng isang pagsasalin at inilalagay ito sa kanyang sariling mga salita. Ibig sabihin, pag paraphrase, pabor doon sa author. Yun po ang ibig sabihin ng paraphrase. Meron silang pinabagong mga salita at yung paraphrase, pabor po yun sa nagsusulat o nagsasalin ng banal na kasulatan. Yes. Kaya nga sa paraphrase ng Bible, marami silang binago. Tingnan po natin yung kanilang mga binago, mga kaibigan. Dito po sa Good News Bible, sabi rito sa Jeremias 23:23, sabi niya, I am a God who is everywhere and not in one place only. Sabi niya, ako'y Diyos na nasa lahat ng dako. Sabi niya, maliwanag, sabi, ako'y Diyos nasa lahat ng dako, na hindi nanatili sa isang lugar. Hallelujah. Ang translation, mga kaibigan, dito po sa Good News Bible, ang Diyos daw ay nasa lahat ng dako. Kaya nga, dito nag-umpisa yung paniniwala na God is omnipresent. Everywhere. Or everywhere, no? Kahit sa ang dako nandun ng Diyos. So sa King James Version, ano ba ang nakalagay? Tingnan natin po sa King James Version, mga kaibigan. Ayun ba ang nakalagay doon na ang Diyos ay nasa lahat ng dako? Para maunawaan ng ating mga kapatid. Maigi, basahin po natin. Kaya ito'y ginagamit ng iba . Yes. Yung mga pastor nila, ito rin ang ginagamit . Okay. Na pinapatunayan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, pwedeng sa langit, and also nasa lupa rin siya. No? Parang magic . Tingnan natin, mga kaibigan. Ako'y bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. Maliwanag, no? Hallelujah. I am a God at hand, saying the Lord, and not a God afar off. And we all know, guys, sabi ng Diyos, ako'y bagay Diyos lamang sa malapit, hindi baga ako'y Diyos na nasa malayo. Yes. Kaya kahit nasa malapit ka, kahit nasa malayo ka, pwede ka tumawag sa Diyos. Ginagawa nila, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ano ba yung nasa lahat ng dako, mga kaibigan at mga kapatid? Tingnan niyo po sa aklat po ng Kawikaan, sa 15 at ang bersikulo po ay 3. Yes. Kontra ito sa sinasabi ni Solomon. Yes. Na ginawa nilang paraphrase. Tingnan Amen. niyo po.
Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Yes. Sabi dyan sa English sabi rito ay ganito And the eyes of the Lord are everywhere place. Every place. Beholding the evil and the good. Yes. Sabi niya, ang mga mata ng Diyos ay nasa bawat dako. Kontra. Ibig sabihin, yung mata ng Diyos, yun din ang Diyos. Yun ang pakahulugan Yun ang nila. mangyayari, mga kaibigan, kung susundan po natin. Yung paraphrase Bible na ginagamit nila ngayon po. Ito po ay sa Old Testament, tunghayan po natin mga kaibigan. Dito naman sa New Testament. Yes. Kasi sabi ni Kristo, sa salitang ito ay nilinis niya ang lahat ng pagkain. Yes. Sabi doon sa Marcos 7:19. Pero mga kaibigan, yung salin nila doon sa paraphrase, ganito, ito po ang nakasulat. Sa ganitong paraan, ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. Pag nakikita natin mga kaibigan yung paraphrase, may close parenthesis. Ibig sabihin, pakahulugan yun ng author. Hallelujah. Mga kaibigan at mga kapatid. So meron ng babago ng banal na kasulatan. Ito ba mga kaibigan, ito ba ay tatawagin pa nilang banal na kasulatan? Kaya nga marami nag-aanilangan sa Bible. Kasi marami rin ang gugulo sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Pati ang kaaway, pinapasok ang banal na kasulatan. Hallelujah. Yan po ang nagiging problema. Kaya nga ang tao ay meron po silang pag-aanilangan, mga kaibigan. Ngayon po, sabi nila, may mga wrong spelling. May mga wrong number, no? May mga bilang na mali. So, tingnan natin mga kaibigan. Ano po ba ang tawag nila rito, no? Sabi rito sa textual variants, maigi, papasa natin ito kaya Sister Michelle, no? Nandito naman siya. Dito sa textual variant, kasi tawag niya ito mga variant So, pakibasa natin, Sister Michelle, kung ano yan. Sige. Okay. Textual variants are places where ancient manuscripts attest to more than one reading of a passage. There are about 138.006 words in the Greek, and it's unreasonable to think anyone could copy it without making a single mistake. Most of the variants are simple spelling errors or other accidental mistakes. Yun, yung variant pala, ito pala yung mga wrong spelling at yung mga mistake, yung pagkakamali. No? Ang variant kasi mga kaibigan, hindi nila ino-honor na yung variant, ito ay mali. Yes. Kung titignan natin mga kaibigan, meron pong textual variant, meron naman textual criticism, no? Yung textual criticism mga kaibigan, ito po yung mga pag-aaral. Tignan po natin yung kahulugan mga kaibigan, dito po sa ating pag-aaral, dito sa, nakuha po natin ito sa Young's Bible Dictionary, first edition, page 115. Dito ay criticism textual. Yes. Critical na pag-aaral na sumusubok na tukuyin ang eksaktong anyo ng orihinal ng teksto. Ang kritiko ay nagsisimula sa pagsusuri ng mga variant na hindi pinapalagay na mga pagkakamali sa pagitan ng mga manuscript upang matukoy ang malamang na orihinal na mga salita. Ito pala nga textual criticism. Yes. Yung mga original, inaalam niya kung ano ang nakasulat sa original, mga kaibigan at mga kapatid. Kung meron mga variants, meron namang ang pangtapat natin dito ay textual criticism. Yes. No? Kaya yung mga variants, mga kaibigan, hindi po nila kinikilala yung pagkakamali ng Biblia. Yes. Kasi ang nagkakamali, yung nagsalin ng Biblia. Amen. Pero yung original na salita ng Diyos, hindi po yun nababago, mga kaibigan. Ang nagkakamali, mga kaibigan, ang tawag nila doon, copyright error. Yes. Amen. Maling pagkopya ng mga scholar, mga kaibigan. Ngayon po, anong katunayan na merong pagkakamali yung pagkakopya nila? Kagaya nga, mga kaibigan, dito po sa aklat ng Ikalawang Samuel. Yes. Tignan po natin dito po sa Ikalawang Samuel, sa 6 at ang bersikulo po ay 23. Tignan po natin mga kaibigan at mga kapatid kung paano po nagkamali yung nagsalin dito. Tingnan po natin sa Ikalawang Samuel 6:23. At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Maliwanag mga kaibigan, si Mikal na anak ni Saul, no? Kasi nang napatay ni David si Goliath, nangako si Saul ibibigay niya si Merab sa si Mikal.
Pero hindi niya binigay si Merab, kundi binigay niya si Merab kay Adriel. At ang binigay niya si Michal kay David. Ngayon mga kaibigan, dito po sa 6:23 na ikalawang Samuel, hindi po nagkaanak si Michal hanggang siya po ay namatay. Ngayon, bakit dito po sa ikalawang Samuel pa rin? Sa 21 at ang bersikulo po ay 8, bakit merong 5 anak si Michal? Tignan po natin mga kaibigan kung ano po ang kasagutan ng banal na kasulatan. Yes. Ngunit kinuha ng hari ang 2 anak ni Rispa na anak ni Aha na kanyang ipinanganak kay Saul na Armoni at si Mephibosheth at ang 5 anak ni Michal na anak na babae ni Saul na kanyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barzillai na Molatita. Mapapansin natin mga kaibigan, doon sa 2 Samuel chapter 6 verse 23 ay hindi po nagkaanak si Michal hanggang sa siya ay mamatay, no? Dito po merong 5 anak si Michal. Ngayon po mga kaibigan, paano nangyari yun? Dito may 5 anak, doon naman hindi nagkaanak hanggang sa namatay. Ngayon po, ano po ba ang nangyari mga kaibigan? Meron pong nangyaring typographical error mga kaibigan. Ngayon, anong katunayan na bakit meron typographical error? Makikita po natin mga kaibigan, dito po sa American Standard, ano po ang sabi rito mga kaibigan? Sa American Standard, dito po sa, ayon po sa pagsusuri nila, sa New American Standard Bible, NASD, na 1973, no? NASB, no? Ibig sabihin, New American Standard Bible, and 1973, ito pala ay si Merab. No? Agpis na Merab ang ilagay, ang inailagay mga kaibigan ng nagsalin, Michal. Kaya kung meron po kayong New American Standard 1973, matatagpuan niyo po roon, Michal na po, Merab na po ang nilagay, hindi na Michal. Kaya nga po mga kaibigan, papansinin po natin yung Bible natin, nakalagay rito ay Michal. Tingnan niyo po sa baba, may reference po yan. O ni Merab. Sa baba, sa pinakababa. Yes. No? May nakalagay, O Merab. Bakit? Nagkaroon po ng typographical error. Wala po yung kontrahan. Yes. Ang nagkamali po yung nagsalin. Hindi po yung banal na kasulatan mga kaibigan, mga kapatid. Bakit? Kasi si Merab, hindi naman siya binigay kay David. Ibinigay si Merab kay Adriel. Si kaganino ba may 5? Bakit si Michal nagkaroon ng 5 anak kay Adriel? Ibinigay naman si Michal, hindi naman kay Adriel. Binigay siya kay David. Kaya mapapansin yung mga kaibigan, nagkabaliktad Si Michal ang nagkaroon ng anak kay Adriel. Yes. Hallelujah. Agpis na si Merab, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, anong katunayan na si Merab binigay kay Adriel? Maigi, basahin po natin sa aklat po ng unang Samuel 18 at ang bersikulo po ay 18. Tignan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ang sinabi ni David kay Saul, sino ako at ano ang aking buhay o ang sambahayan ng aking ama sa Israel upang maging manugang ako ng hari? Ngunit nangyari ng panahong ibibigay kay David si Merab na anak na babae ni Saul ay ibinigay na asawa kay Adriel na Meholatita. Ibinigay pala si Merab kay Adriel. Ang nasulat doon mga kaibigan na nagsalin, Michal. Kaya ang lumalabas, si Michal ngayon na nagkaroon ng 5 anak. Agpis na si Merab. No? Ang tawag po niya mga kaibigan, typographical error at yung tawag nila copyright error. Yes. Nagkaroon ng pagkakamali. Kaya nga, yung textual variants, yan yung mga mistake na pagkakamali. Hindi naman nagkamali yung salita ng Diyos Ang nagkamali, yun ang salin. Bakit mga kaibigan? Kasi mga kaibigan at mga kapatid, naisulat yung Biblia, Pastor Yes. nasulat ito sa mga balat ng mga hayop. Sa sobrang tagal, yung ink ng pagkakasulat, nabura. Hindi na masyadong nabasa mga kaibigan na mga nagsasalin ng Biblia. Kaya meron po ang pagkakamali, mga kaibigan. Hindi po yung Biblia ang nagkamali, kundi yung nagsalin ng Biblia. Yun po ay nagkaroon ng typographical error. Thank you, Lord. Kaya mali yung paratang nila mga kaibigan. Ngayon, tingnan natin. Kasi ang variant, ito po yung wrong spelling and wrong number. Tingnan naman natin. Dito rin po tayo mga kaibigan. Kagaya na po ay wrong spelling
hindi na po natin babasahin lahat kasi kung babasahin po natin lahat to, hindi po tayo matatapos dito sa isang oras. Yes. Ngayon po, merong wrong spelling, meron ding wrong number. Tingnan po natin sa Ezra, Kapitulo 2. Tingnan po natin mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ano po ang sinasabi sa Ezra, Kapitulo 2 at ang bersikulo po ay 15. Ano po ang sabi ng... At ito po ay ihambing po natin sa Nehemiah sa 7 at ang bersikulo po ay 20. Maigi, ihambing po natin yung pagkakaiba para ito po ay ating makita, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Tingnan po natin sa 2:15. Ang mga anak ni Adin, 454. Papansin po natin mga kaibigan, yung mga anak ni Adin ay 454. Bakit tagating dito sa Nehemiah 7:20 ay 655 na? O tignan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ang mga anak ni Adin ay 655. Makikita natin dito, Pastor. Yes, amen. Ito ay, sabi rito, sa anak ni Adin ay 454. Pagdating sa Nehemiah 7:20, 655 na. Malaki ang diferensya mga kaibigan, no? Kaya naniniwala sila na ang Bible daw ay hindi banal kasi nga may pagkakamali, no? Ito nga mga kaibigan, pinapahayag na namin sa inyo, ito po ay tinatawag na textual variant na naman. Yes, amen. No? Kasi ang textual variant, ito po yung wrong spelling and wrong number. Inuulit po namin, ang nagkamali po ay yung nagsalin, hindi po muli ang banal na kaso. Kasi ang Biblia pinapatunayan, ito'y totoo. Amen. Kaibigan at mga... Ngayon, paano po namin napapatunayan na ang Biblia totoo? Kasi maging sa history, pinapatunayan ng history, na-discovery ni Magellan ang mundo. Bilog. Yes. Na-discovery niya na ang mundo ay bilog. Sabi rito, Ferdinand Magellan, na-discovery niya ang na mundo ang bilog ay September 20, 1519. Maliwanag mga kaibigan. September 20, 1519, na-discovery ni Magellan na ang mundo ay bilog. Kailan ba sinabi sa Isaias na ang mundo ay bilog? Maigi, basahin natin mga kaibigan. Dito po sa aklat ng Isaias 40 at ang bersikulo po ay 22. Amen. Sabi rito ay ganito mga kaibigan. Maigi ay basahin po natin mga kaibigan. No? Sa 40:22 ng Isaias, ito ang sabi. Siya na nakaupo sa balantok ng lupa at ang naanahan doon ay parang mga balang. Siya'y naglaladlad ng langit na parang tabig at nilaladlad na parang tulda ang upang tahanan. Kung titingnan natin, mapakikita natin sa English, circle of the earth. Yes. Napapatunayan dito sa Isaias 40:22 na ang mundo ay bilog. Nasulat mga kaibigan, yung Dead Sea Scroll na na-discover noong 1947, mga kaibigan, doon sa Dead Sea, nasulat po yun ay 600 years bago ipinanganak ang Panginoong Kristo. Amen. Napakalayo. At na-discover naman ni Magellan, September 20, 1519. Ilang taon na po yun mga kaibigan, ayon po sa ating pagsusuri. Ito po mga kaibigan na hindi ko sinasabi na perfect yung aking pag-compute, no? Ito ay approximate lang, no? Ito po ay na-discover ni Magellan na bilog ang mundo 2,114 years ang nakalipas. Nasulat sa Biblia 2,114 years ang nakalipas. Na-discover ito ni Magellan 1519. Bilog ang mundo. Yes. Amen. Pero 2,000 taon na nakalipas, nasulat na sa Biblia bago ma-discover ni Magellan na ang mundo ay bilog. Lumalabas mga kaibigan, advance ang Biblia. Yes. Huli ang history. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So pinapatunayan na ang banal na kasulatan mga kaibigan, ito po ay totoo. Wala naman po kayo nakitang mundo tatsulo. Wala naman kayo nakita ang mundo parisukat. Yes. Sabi nila may 4 na sulok ng lupa kaibigan. Ang lupa may haligi daw. May haligi rin yung lupa. Pagka bilog ba mga kaibigan, may sulok. Ngayon po, hindi po tayo na mamilusubo, no? Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, na-discover sa 1947 ng Dead Sea Scroll, 600 years bago ipanganak ang Panginoong Kristo na ang mundo ay bilog. Na-discover po ito ni
Ferdinand Magellan ay 1519 mga kaibigan, 200,000 taon na nakalipas bago ito matuklasan ni Magellan na ang mundo po ay bilog. Lumalabas, mas advanced ang banal na kasulatan mga kaibigan at mga kapatid. Kaya pinapatunayan po natin, ang banal na kasulatan po ay ito po ay totoo. At may sinasabi sila, yung sinabi ni Job, na ang lupa ay nakabitin sa wala. Okay, may ibasahin natin mga kaibigan. Dito po sa aklat ng Job sa 26, basahin po natin. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan sa 26 at ang bersikulo po ay 7. Kanyang iniunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at binibitin ang lupa sa wala. Mahirap ibitin mo yung lupa sa wala, no? Lumalabas mga kaibigan, pagka ang tao lang gagawa, wala siyang gagamiting pambitin. Talaga may tali siyang ibang bibitin. Pero ang Diyos mga kaibigan, binibitin niya ang lupa sa wala. Because the gravity. Kasi kung walang gravity, hindi lulutang itong earth na ito mga kaibigan at mga kapatid. At katunayan, sa earth lang merong buhay. Yes. Lahat ng universe na, yung ibang mga tawag nito, planeta, walang buhay. Sa earth lang merong buhay mga kaibigan at mga kapatid. At binipilit ito sa wala. Ngayon, kung ito po ay napatunayan nila na bilog, kailan ba sila Neil Armstrong na umakyat dun sa pumunta sila sa buwan, no? Na-discover nila mga kaibigan nang umakyat po sila Neil Armstrong, sila po ay nakatungtong sa buwan 1969. Nang nakita ba nila sa Armstrong mga kaibigan yung mundo nakita ba nila ang mundo tagtsulok? Nakita ba nila ang mundo ay merong pundasyon? Nakita nila ang mundo nakalutang sa wala. Kaya pinapatunayan ng banal na kasulatan na totoo ang pahayag ng Biblia. Thank you, Lord. At tanging makakagawa lang yung mga kaibigan na ang mundo ay nakalutang sa wala, ay makakagawa lang yun. Walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat siya po ang nakakakontrol ng lahat ng bagay mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po mga kaibigan, baka sabihin nila, Brother Ariel, Old Testament lang naman yan sa New Testament, meron din naman problema O tingnan natin mga kaibigan. Yes. Kasi nga, napakaraming problema ito. Kaya sabi nila, kaya ang Bible hindi na totoo kasi maraming contradiction. Sabi nyo lang yan, maraming contradiction ng Bible. Kasi unang-una, yung unawa ng Bible, yun ang problema pag hindi na naunawaan. Yes. Yung background ng Bible. Amen. Kaya nga yung paratang sa akin, sobrang talino ko raw sa Bible. Lahat daw ng talata, siningit na raw. Hindi po yung mga kaibigan. Hindi naman ako nagtataka kung ito ba nag-aral talaga na mas malalim sa Biblia. Pero mga kaibigan at mga kapatid, tingnan po natin, dito po sa sinasabi nilang contradiction. Sa Mateo, Kapitulo 20 at ang bersikulo po ay 20. Tingnan po natin mga kaibigan. Kung meron po tayong tanong tungkol po sa mga typographical error, sasagutin po natin yan dito po sa live. Sa 20:20 ng Mateo, tingnan po natin. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Sabi rito, na magagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, na kasama ang kanyang anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihingi isang bagay sa kanya. Ito palang dalawang anak ni Zebedeo. Yes. Si Juan saka si Santiago, may hinihiling pala sila. At tingnan natin, ano hinihiling nga? Sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipagputos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo ang isa sa iyong kanan at ang isa sa kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalaman ang inyong iniingi. Mangyayari bagang inumin ninyo ang sarong malapit ng aking inuman? Sa kanya'y sinabi nilang mangyayari. So makikita natin, yung asawa ni Zebedeo, na anak ni Zebedeo, mga kaibigan, yung kanilang nanay, yung si Santiago sa Kasiwan, yung kanilang nanay, lumapit kay Jesus. Yes, amen. Ang pakiusap niya kay Jesus, pwede ba na yung anak ko umupo sa kanan, sa kaliwa? Dito mga kaibigan, yung umiling, yung nanay nila. Yes. Bakit daw sa Marcos, Kapitulo, mga kaibigan, tingnan natin. Bakit dito sa Marcos 10:35, ang humiling na si Santiago sa Kasiwan?
O tingnan natin mga kaibigan at sa ating mga kapatid, no? Sa Marcos 10:25. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay niyan? Dito po sa Mateo, ang humiling po na umupo si Santiago at si Juan ay ang kanilang nanay. Dito naman sa Marcos, ang humiling naman si Santiago at saka si Juan. Hindi na yung kanilang nanay. Tingnan natin sa aklat ng Marcos 10. At ang bersikulo po ay 35. Anong sabi ng Biblia? At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay nagsipagsabi, Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. Sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin ang makaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa at sa iyong kalwalatian. Dito mga kaibigan, sa Mateo Kapitulo 20, ang nakiusap kay Jesus na umupo si Juan saka si Santiago, Yes. Ang ina. ang kanilang nanay. Yes. Pero dito sa Marcos, Kapitulo 10, ang nakiusap na si Santiago saka si Juan. So, sasabihin nila, contradiction na yan, Brother Aljon. No? Wala po yung contradiction mga kaibigan. Bakit? Kasi yung aklat ng Mateo, yun po ay aktual na pangyayari. Yes. Etong kay Marcos mga kaibigan at mga kapatid, nangyari na po ito, past tense na. Hallelujah. Mga kaibigan at mga kapatid. Yung Mateo, aktual pong pangyayari. Yung kay Marcos po mga kaibigan at mga kapatid, ito lamang po yung na kanyang nasagap na impormasyon. Ngayon, mga kaibigan, kung totoo na yung nanay nila ang humiling, bakit hindi sila nagalit sa nanay? Bakit nagalit sila sa dalawang magkapatid? O maigi, basahin natin mga, kanino sila nagalit? Kung ang nanay ang humiling, na sila'y umupo sa kanan, dapat yung mga alagad nagalit doon sa nanay. Yes. Hindi mga kaibigan, hindi sila nagalit sa nanay ni Santiago at ni Juan, nagalit sila kay Santiago at Juan, sapagkat si Santiago at Juan, sila ang humiling na umupo sila sa kanan ng kanan at kaliwa ng ating Panginoong Hesus. Maigi, basahin po natin mga kaibigan. Dito po sa Gis, tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Sa Gis 35 yung pastor, no? Yes. Okay, tingnan natin mga kaibigan at mga kapatid. So sa Mateo 20 at ang bersikulo po ay 20. Tingnan natin mga kaibigan. Sinabi niya sa kanya, anong ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipaputos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo. Ang isa sa iyong kanan, ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus, hindi niyo nalaman ang inyong hinihingi? Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking inuman? Sa kanya'y sinabi mangyari. Sinabi niya sa kanya, katotohanang iinuman ninyo ang aking saro, tatapat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa, ay hindi sa akin ang magbibigay, tatapat yaon ay para sa kanila ng mga inihanda ng aking ama. Tuloy, nang narinig ito ng 10, ay nangagalit laban sa dalawang magkapatid. Yes. Pabasahin lang yung contextual mga kaibigan. Yung kahilingan ng dalawang kapatid, ipinadaan nila sa nanay nila, na ang nanay nila ang magsabi kay Jesus na umupo sila sa kanan kaliwa. Pero nang narinig ito ng 10, sabi roon mga kaibigan, nagalit sila sa dalawang magkapatid. Ang kahilingan galing po sa dalawang magkapatid, ang nanay lang po ang nag-deliver ng salita. Kasi kung sa nanay nang galing yun, dapat yung 10 nagalit sa nanay. Yes. Amen. Hindi, nagalit sila doon sa dalawa. Kaya katunayan, ito pong Matthew Kapitulo 20, ito po ay aktual na pangyayari, at ito pong sa Marcos mga kaibigan at mga kapatid, no? Ito po mga kaibigan ay impormasyon na nasagap ng ating ni Marcos, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi nga, bago ang mga sumusulat ng banal na kasulatan, ito po ay kanilang naririnig at kanilang nakita. Kaya nga, yung aming nakita at narinig, ang nakakita mga kaibigan, si Mateo. Si Marcos naman ang nakarinig. Ay siya naming binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Anak. At ang mga bagay na ito, sabi doon sa unang 1:4, ay isinusulat namin sa inyo upang ang inyong agalakan ay mali. Yung kanilang nakita at narinig, sinusulat pala nila yun. Yes. Yung kay Mateo, nakita niya.
yung kay Marcos narinig nyo. Kaya yung actual na pangyayari, kay Mateo. Pero yung kay Marcos, tapos na po yun mangyari, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya isinusulat na lang yun ni Marcos, mga kaibigan. Maliwanag. Yun po ang background ng Biblia. Huwag po natin pagtalunan ang Biblia. Ginagawa nila, contradiction daw ang Biblia. Ayan ang problema, mga kaibigan, pag di po natin alam ang background ng Bible. Yes. Lumalabas, pinagtatalo po natin ang banal na kasulatan. Hallelujah. Yun po ang nagiging problema, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Yung textual variant, ito po yung mga maling spelling, mga maling number. Hindi ibig sabihin na mayroong maling spelling sa Bible at maling numbers. Ang Bible hindi na banal na kasulatan. Yes. Amen. Sabi nga ng iba, yung kotse mo, pag yan may gas-gas, hindi na ba kotse yan? Itatapon mo na ba yan? O itatapon namin. Yung kanilang aklat, marami na yung mga contradiction Hallelujah. Una-una, mga kaibigan, tingnan po natin. Kailan po ba nasulat ang Biblia? Ang Biblia po ay nasulat ng 1,500. Isasabihin nila, ang Biblia ay nangopya doon sa isang aklat. Tingnan natin, kailan ba nasulat itong mga sinasabi nila na Quran? No, pasintabi po sa ating mga kaibigan na Muslim, no? Sabi rito, the Bible was written 475 years before the Prophet Muhammad was born. The book of Revelation, last book of the Bible, was written 95 AD. Prophet Muhammad was born in 570 AD. Quran was written 600 years after the New Testament. Nasulat lang pala yung Quran 600 taon bago magtapos sulatin yung Bible. Kasi pag sinabing Bible, kumpleto na. Amen. Kasama ng Old Testament at New Testament. Kasi ang Bible, mga kaibigan, ito po ay plural. No? Kasama ang Old Testament at New Testament, ay ibig sabihin po ito mga aklat. No? Kaya nasulat ang Quran 600 years pagkatapos matapos ang New Testament. Paano ngayon ang Bible mangongopya ng impormasyon sa Quran? Yes. Sino ang dapat mangopya? Yung nauna o yung nahuli? Hallelujah. Kaya kung babasahin natin yung kanilang mga aklat, makikita po natin meron pong pagkakahawig sa banal na kasulatan. Yes. Hallelujah. Isa naman yung tawag nila na aklat ni Mormons. Kailan ba nasulat yung aklat ni Mormons? Sabi rito, the Book of Mormons, sabi rito, the first published in 1830 by Joseph Smith. Yung 1830, napakalayo na yun, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi nila, ito raw ay bagong ebanghelyo ni Kristo. Bago mo na-discover yung Mormons, kompleto na ang Biblia. Yes. Paano sasabihin mo na meron pang ebanghelyo si Kristo? Unang-una, sa aral ng Mormons, ang patay pwede bautismuhan. Ang pinabautismuhan, mga kaibigan, yung sumasampalataya. Makakapagsampalataya ba yung patay? Patay na yun. Hallelujah. Yun po ang problema, mga kaibigan at mga kapatid, no? Hindi po kami nangamak. Kinukumpara lang po namin ang Biblia sa kayong Biblia. Ito ay dumaan sa historiography. Yes. May mga witness ito. Ito po ay dumaan sa mga history. Amen. Mga kaibigan, mga prosesong history. Kaya nga katunayan, meron po tayong mga tinatawag na Codex Sinaiticus. Tingnan po natin yung Codex Sinaiticus. Kailan po ba yan ay naisulat, mga kaibigan? Dito po, ang Codex Sinaiticus, ito po ay 400 AD. Yes. Ang Quran nasulat 600 AD. Lumalabas, mga kaibigan, 200 taon ng edad, mas lamang ang Codex Sinaiticus ng 200 taon. Amen. Tingnan natin. Sabi doon sa Codex Sinaiticus, sa 1 Timothy 3:16, who was manifest in the flesh. Ito ang pinagkunan ng King James Version. Yes. Kaya, God was manifest in the flesh. Doon naman sa American Standard, He was manifest in the flesh. Meron bang contradiction yun? Isa lang ang diwa. Yes. Kaya yun ang problema sa kanila. Ngayon pa, Codex Alexandrius, 450 AD. Sa gawa 20:28 ang nakalagay, Iglesia ng Panginoon. Doon sa Codex Sinaiticus, Vaticanicus, mga kaibigan, no? Ito po ay nasulat, mga kaibigan, yung Codex Alexandrius, Yes. 450 AD. Matanda lang po rito ng 50 years ang Codex Sinaiticus. Ngayon, mga kaibigan, ito lahat yung mga Codex Sinaiticus, Codex Alexandrius, Codex Vaticanicus, ito po, mga kaibigan, nasa British Library. No? Nasa museum po yan, mga kaibigan at mga kapatid.
Kung walang Codex Sinaiticus, kung hindi umiiral ito, di sana walang Codex Sinaiticus sa British Library, no? Museum, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ay sulat kamay. Yung na-discover nila noong 1947, nasa British Library ito. Nasa pangahawak nila ito sa pag-iingat. Upang patunayan na ang banal na kasulatan, mga kaibigan, ito po ay genuine, na umiral, nag-exist sa panahon po ng mga sinaunang mga Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, bakit po natin sasabihin, ang Biblia, maraming kontradiksyon, marami lang pong kontradiksyon sa kaisipan po natin. Yes. Bakit? Hindi po natin nakuha yung talagang background ng Bible. Yes. Kasi sabi rito, mga kaibigan, meron pa silang sinasabing kontradiksyon na pahayag daw ni Apostol Pablo. Sabi doon sa Gawa 9:7, narinig Yes. doon naman hindi narinig sa ibang talata. O tingnan natin sa 9:7 ng Gawa, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang pahayag dito po sa Gawa 9:7? Tingnan po natin, mga kaibigan. Narinig ba ng mga kasama ni Pablo yung sinabi? At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilian na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapwat walang nakitang sinuman. Dito po sa 9:7, yung mga kasama ni Pablo, Yes. yung sabi, akong si Jesus na yung pinag-usig, meron daw silang narinig, na tinig. Bakit dito, mga kaibigan, binabanggit sa 22:9? Tignan po natin, mga kaibigan, iahambing po natin. Sa 9:7 narinig, sa 22:9 tignan po natin. At sa katotohanan, nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw, datapwat hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Bakit dito sa 9:7, mga kaibigan, narinig nila? Dito sa 22:9, hindi nila narinig ang tinig. Hallelujah. Ano pa ba ang problema, mga kaibigan? Tingnan pa natin, dagdagan pa natin, Pastor, no? Yes. 26:14, tingnan natin. At ng mga subasog sa lupa, kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nasalta sa akin. Sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa matulis. Mapapansin natin, mga kaibigan, doon sa 9:7, Pastor, kung mapapansin natin ang Gawa 9:7, Yes. narinig ng mga kasama ni Pablo yung tinig. Pero pagdating dito, mga kaibigan, sa Gawa 22:9, hindi nila narinig. Hallelujah. Pero pagdating sa 26:14, sabi ni Pablo, lahat kami ay natumba. Ako lang ang nakarinig. Parang contradiction. Hallelujah. No, mga kaibigan, no? Sa 26, mga kaibigan, sa 26:14, si Pablo lang yung nakarinig. Pagdating naman dun sa 22:9 ng Gawa, lahat nila narinig. Yes. Pagdating naman sa 9:7, hindi nila narinig. Ano po ba totoo, mga kaibigan? Narinig ba o hindi nila narinig? So, yan na dapat. Pag-aralan po natin yan, mga kaibigan. No? Ano po ba yung narinig ng mga kasamahan ni Pablo? Kasi nga, sabi rin nila, that a contradiction has been imagined. The three statements should be taken together. Yes. The men heard the voice as a sound. Yung narinig pala na kasama ni Pablo, sound yun, tunog. Yes. Ayun, mga kaibigan, yung narinig nila, tunog lang. Pero hindi nila naintindihan yung sinabi kay Pablo. Yes. Yun. Sabi rito, hear the voice as a sound. Sa Greek Bible, ito po itatawag na pione. Yes. Sa Greek, no? Sa Greek, pione yan. Na ibig sabihin, mga kaibigan, but did not hear the voice at the articulating the words, soul, each. Isabihin yung articulating the voice, the word is bumigkas na maliwanag. Amen. Ang narinig nila, yung sinabi ng Diyos na, Saulo, Saulo, bakit mo pinag-uusig? Ang narinig lang nila ay tunog. Pero yung sinabi ng Diyos na maliwanag kay Pablo na, bakit mo ako pinag-uusig, Saulo? Si Pablo lang. Si Pablo lang ang nakarinig yun. Amen. Anong katunayan, mga kaibigan at mga kapatid? Nung sinabi ni Kristo na, Ama, luwalatiin mo ang iyong anak.
tanong mga kaibigan, mga kapatid, naiintindihan ba yun ng mga tao sa paligid ni Kristo? O tingnan nyo kung naiintindihan. Ganito rin ang senaryo ng talata, mga kaibigan. Sa 1:12, at ang bersikulo po ay 28. Tingnan nyo po. Ama, luwalatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalatiin. May liwanag mga kaibigan nang sinabi ni Jesus, Ama, luwalatiin mo ang iyong pangalan. Sabi ng Ama, niluwalhati ko na at muli kong luluwalatiin. Meron pala pastor dumating na tinig. Yes. Kasi sabi ni Kristo, Ama, luwalatiin mo ang iyong pangalan. Niluwalhati ko na, sabi ng Ama, muli kong liliwalatiin. Ngayon mga kaibigan, yung sinabi ng Ama na niliwalhati ko na, muli kong liliwalatiin, dumating ang tinig. Ano ang narinig ng mga tao sa paligid? Tingnan nyo. Ang karamihan nga na nangaroroon na nakarinig ay nagsipagsabing kumulong. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Maliwanag mga kaibigan, ang isang tinig ay dumating kay Jesus. Yes, thank you Lord. Sabi ng mga tao, kumulong. Yes. Hindi sinabi ng mga tao, niluwalhati ng Ama yung anak. Hallelujah. Kasi naiintindihan nila Pero hindi nila naiintindihan kumulong. Yes. O kaya isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Amen. Kay Pablo ganun din mga kaibigan. Narinig ng mga tao sa Greek ay poene. Narinig nila yung sound. Pero yung boses na pagsasalita na, Pablo, Pablo, bakit mo pinag-uusik? Si Pablo lang ang nakarinig na maliwanag. Yes, amen. Kaibigan at mga kapatid. Yung po ang pag-i-interpret ng Bible, wala pong contradiction sa Bible. Hindi lang po nila naiintindihan ang Bible, kaya akala nila contradiction. Maigi, mas mag-aral pa sila ng Biblia. Yes, Kasi nga, hindi naman sila dapat magpaliwanag ng Bible. Oo. Yes, amen. Kasi ang gamit nila Quran Sa kakaaral nila ng Biblia, malay mo, mabuksan sila. Ang pag-aaral ng Bible, dapat tayo magpaliwanag dahil tayo mga Kristiyano. Hallelujah. No, yan po ang problema mga kaibigan. Kaya sa Bible, wala pong contradiction. Kung sasabihin lang natin contradiction, ang nagkamali lang doon, yung spelling, Yes. yung mga numbers, Amen. porkit ba mga kaibigan na ang sabi nga nila, pagka sasakyan mo, nagasgasan, ibig sabihin pa, hindi na pwede sakyan yun at hindi na sasakyan yun. Oo. Hindi naman tamang kaisipan yun. Hindi naman pwede mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga mga kaibigan, kasi ang malaga sa sakyan yung makina. Yes, amen. Sa Bible kasi ang malaga yung words of God. Amen. Hindi naman malaga rito kung nagkamali yung mga sumulat. Yes. Kasi ang Bible mga kaibigan, walang pagkakamali ang Bible. 1,500. Yun ang original na Biblia. Amen. Ang nagkamali lang, yung mga nagsalin ng Biblia, kaya nga may tinatawag na textual variant. Yes. Mayroong mga wrong spelling at mayroong mga mistake. Amen. Na pagkakamali sa mga numero, mga kaibigan, at kaya may tinatawag tayo ng textual criticism, Yes. na ito yung nag-aaral kung ano talaga ang nakasulat sa original. Thank you, Lord. Ewan ko, alam nito Amen. ng ating mga kaibigan. Hallelujah. Kaya, napakahalaga na malaman natin ang background ng Bible kasi sabihin nila, ang Bible ay hindi totoo kasi nga merong contradiction. Sa pantahan nyo lang po na merong contradiction ng Bible. Yes, amen. Kasi hindi nyo naiintindihan ang banal na kasulatan, mga kaibigan at mga. Ibig lang nilang pasamain. Pasamain nila ang Bible na ito ay hindi salita ng Diyos. Yes. At bago mo sabihin na ang Biblia mali, at bago mo bigyan ng pakahulugan ng mali, ang una ay nag-aral ka ba talaga? May authority ka ba? Diba? Mayroon ka bang background ng theology o hermeneutics o interpretation ng Biblia? Kung wala, then hindi mo talaga maunawaan. Maaring pwede mong pagkontrahin, mga kapatid. No? Kaya salamat na lang, no? Ay napakarami na hong mga matatalino ngayon. Para sa akin bilang pastor, kahit hanggang kamatayan, hindi ho magbabago ang aking pananaw sa Biblia kahit sasabihin ninyo na may kontradiksyon. No, yayakapin ko po ang Biblia hanggang sa kamatayan dahil ang Biblia po, yun po talaga ang salita ng Diyos na nagbago ng aking buhay. No? Nakakapag-transform po yan ng buhay ng tao. No? Ano ba tayo noon? No? Kung hindi dahil sa Biblia, ay hindi po tayo nagbago. Kaya salamat sa Biblia. At kung wala ang Biblia, hindi tayo mabuhay. Alam nyo kung bakit?
Ang sabi ng Mateo 4:4 ay ito mga kapatid Maigi, basahin po natin mga kaibigan. Sabi rito ay, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kita mo, ganun ka-importante ang salita ng Diyos. At kung ang pag-uusapan naman ay buhay na walang hanggan, sinasabi din ng Biblia, saliksikin ninyo ang kasulatan upang malaman ninyo na mayroong buhay na walang hanggan. Sinabi din po yun 5:39 ng 1. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. No? So bilang panapos na salita, ay sinasabi ko mga kapatid na hindi po magtatagumpay ang sinumang kakalaban o lalabanan ang Biblia. Ang Biblia po ay magtatagumpay hanggang sa huli ng kanyang purpose sa daigdig na ito at sa ating mga Kristiyano. Maliwanag yung sinabi ng Panginoong Hesus sa 24:35 ng Mateo. Amen. Sabi doon, langit at lupa ay lilipas, tatapwat ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Thank you, Lord. Ang kanyang salita, ipinasulat niya, ito po mga kaibigan, ay mananatili magpakailanman. Bakit sasabihin natin ang Biblia ay hindi siya banal na kasulatan? Ang Biblia nga, kaya ang naging banal Yes. Dahil ang Biblia banal Yes. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid. Kung totoo sa inyo, bakit kayo pumapatay? Yun ang mahirap. No? Dapat hindi ka papatay. Dahil pinagbabawal ni Kristo, huwag kang papatay. Mamahalin nga ang kaaway. Ibigin nga yung kaaway, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya ang banal na kasulatan ay natiling nakatindig. Yes. Na ito po ay banal na kasulatan. At yung mga kontradiksyon, mga kaibigan, kung meron po kayong gustong malaman, pwede po kayo bumisita dito po sa aming church. Nandiyan naman po yung address. Kung gusto po ninyo malaman yung mas malalim pa kasi, hindi natin pwede expose dito lahat. Amen. Kasi ang sabi nila, 700 contradiction sa Bible ang kailangan ayusin ng mga Kristiyano. Yes. Kung lalahad mo yung 700 contradiction dito, Maiksi lang ang oras. maubos ang oras natin, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, bakit po namin sinasabi? Unang-una, agay na, tinalakay po natin yung oneness. Yes. Hallelujah. Yung oneness, wala sa Biblia. Mga kaibigan. Yung one, mayroon. Yung one, meron. Holy one, mayroon. Pero yung oneness, mapapansin mo yung definition nila sa oneness, iba-iba. Yung isa, kumukuha sa Bible Dictionary. Yung isa naman, kumukuha sa Merriam-Webster. Kung saan dictionary, kung saan pinulot na libro. Yes. Dapat mga kaibigan, kung tayo po mapapatunay na ang Diyos ay isa, wala na pong kailangan. Yes. Sabi ni Isaias, isaligsigin ninyo sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Yes. Ni isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Hindi na makangailangan ng kanyang kasama. Bakit kukuha ka sa dictionary para patunayan mo ang Diyos ay isa? May Biblia na. Ano ba absolute? Yung dictionary mo o yung Biblia? Hallelujah. Siyempre, Biblia. Para patunayan nila, yung salitang oneness. So, ano ba mababasa? Nakalagay mga kaibigan. One. Holy One, walang Holy Trinity. Wala. Mighty One, mayroon. Mighty One, meron din. Holiness, mayroon. Tapos, yung singleness, iba naman ang kahulugan. Yes. Single na nga, gagawin mo pang ness. Sa Bible may singleness, pero pag tinignan mo yung singleness, kagalakan yun. Iba ang kahulugan, mga kaibigan at mga kapatid. Tapos yung sabi niya sa 4:13 ng Efeso, oneness daw yun. Yung oneness ba yun, natutukoy ba yun Yun ba'y tumutukoy sa kalagayan ng Diyos? O sa pagka-Diyos. O sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. At makikita mo yung salin, moderno. Pag tinignan mo sa mga old manuscript, hindi naman oneness ang nakalagay. Unity. Pagkakaisa, mga kaibigan. Kaya kung kayo po magbibigay ng definition tungkol sa oneness, dapat iibatan nyo na po sa banal na kasulatan. Talagang hindi kayo dumadagdag sa banal na kasulatan. Yes. Ang gamit nila sa oneness, yung ikad. Yung ikad, gamit din ng Trinity yun. Yes. Yun ang nagiging problema. Kasi ang kahulugan ng ikad, united, unity. Ama, anak. Yung ama, anak. Naniniwala kayo, yung ama, siya rin yung anak. Ilalabas yung ama ay Diyos, yung anak ay Diyos. Lalabas, mayroong mas mataas na Diyos. Sapagkat sabi ng Diyos na anak,
ang Ama ay lalong dakila sa akin. Yes. Amen. Bagsak ang agrumento rito ng Trinity dahil pantay sa kanila ang Ama anak. Oo. Hallelujah. At kung pantay yung Ama sa anak, tagapamagitan yung anak, Mm. ay tagapamagitan din yung Ama. Sino ba ang Diyos? Hallelujah. Wala na, mga kaibigan. Praise No? Hindi po tayo nakakapagtaka. Kaya nga po mga kaibigan, ito pong ating pag-aaral ay mapapansin po natin, ito yung nagtatahak ng mga issue rito. Yes. Amen. Yung iba, iniiwasan yung issue na ito. Mm. Ayaw nila talakayin yung mga masiselang, kasi ito maselang to eh. Yes. Ng pagtalakay mga kaibigan at mga kapatid. Parang exposition na itong mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Yung iba, pag magpaliwanag meron silang iniiwasan. Yes. Hallelujah. Kahit paniniwala nila dual nature, iniiwasan nila yun. Dito po mga kaibigan, bukas po ang libro natin dito. Yes. Bukas po tayong aklat mga kaibigan. Dito po ini-expose mga kaibigan. At kami po rito sa Apostolic Back to the Bible, hindi po kami magsasalita ng walang batayan. Kasi pag nagsasalita ka walang batayan, sinungaling ka. Yes. Amen. Yun ang magiging ang magiging problema. Wala nang batayan, puro papamemersonal. Walang batayan, puro pamamersonal, Hallelujah. puro pangbabanta. Ang dapat nyong gawin, magtindig kayo ng aral. Oo. Kung ayaw ninyo sa aral na ito, mag-FB Live kayo, di gibain nyo yung aral na ito. Yes, yun ang magandang hamon, mga kapatid. Ang gigibain nyo yung aral, hindi yung personal. Kasi sabi ni Pablo, sa 10:5 ng 2 Korinto, Yes. gumigiba ng kuta. Mm-hmm. Yung mga maling haka at pag-iisip. Ang ginigiba nila yung maling aral, yung maling turo, yung haka ng tao. Yes, Yun ang amen. ginigiba nila, hindi yung tao. 6:12 ng Epeso, ang aming pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan at kapangyarihan at sa mga namamahala ng kadilimang ito. Mm. Yung aral yung namamahala ng kadilimang ito. Yun ang pakikipagbaka nila, spiritual na pakikipagbaka. Yes. Hindi yung laman at dugo. Ngayon, kung ang pakikipagbaka mo ay laman at dugo, ay hindi ka pa spiritual. Yes. No, delikado pa yan. Kasi sasabihin nila, ako raw ay walang bunga ng espiritu. Mm. Yung ba pagbabanta mo sa tao, bunga ba ng espiritu yan? Oh, di ba? No, malaking kasinungalingan yan, mga kapatid. Oh. No? At paano mo nalaman na walang bunga ng espiritu? Ikaw bang nagbaptize? Ayun ang problema. Walang bunga ng espiritu. Bakit may kaloob tayo na pagpapaliwanag? Di ba? Kung walang bunga ng espiritu. No? Ayun ang gagawin ninyo, itindig ninyo, sirain ninyo ang mga haligi ng paniniwala ni Brother Aljon. Kasi kami mga kapatid, ay nakatanim sa aming isipan na kahit kaaway ay ibigin Hindi kami maaring banggit sa inyo na kung ano man. Pero ang iniiwasan namin ay malapit na ho ang Panginoon Magpapadaya pa ba tayo sa mga paniniwalang misteryo? Malaki ho ang kalukuhan yan. Alam nyo kung bakit? Ay 1:20 ng Roma, revealed na ang pagka-Diyos No, 10:7 ng Revelation, finish na ang misteryo No? Kaya nga, mapapansin natin, yung pinahayag na mga, yung panahon nila Kristo, Yes. mga saserdote, ipinagkalat nila sa Israel na itong si Jesus ay hindi talaga nabuhay na maguli. So, ipinagkalat nila ang kasinungalingan. Pinagkalat nila na si Jesus, ninakaw lang ng mga alagad para sabihin, ito'y nabuhay na maguli sa gitna ng mga patay. Pinakalat nila sa lahat ng mga tao. Kaya maraming Hudyo, Hanggang ngayon, until now, na ayaw maniwala na si Jesus ay nabuhay na maguli. Yes. Ito pinakalat nila, parang oneness to Hallelujah. Meron daw dual nature ang Diyos. Kung may dual nature ang Diyos, ang Diyos pala ay taong Diyos, paano mo sasambahin ang taong Diyos? Brother Aljon, sa simpleng pananaw, isang tanong, isang sagot, kami curious lang. Kung totoo na may dual nature, yung 2:7 na Pilipos, basahin natin. Maigi, basahin po natin bago po tayo magtapos. No? Sana wag po tayong magalit. No? Tuloy po natin. Kundi bagkos, hinubad niya ito sa 6. Okay? Na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Granting na mayroon siyang dual nature. Tapos yung nature niya na pagka-Diyos hinubad niya. Ano mangyari? Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Hindi na siya anyong Diyos. Kundi anyong tao na siya.
hindi naman pwede, wala ka naman mabasa sa Bible, yung anyong Diyos, sumama roon sa anyong tao. Oo. At yung hinubad niya, pinasuot niyo ulit. Ayun ang problema. Kaya nga, si Kristo, pinatungan ng karangalan ng Ama. Dahil hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Isinama niya ba yung pagka-Diyos niya rito sa lupa? Diba? Yun ba mga kapatid, para natangan nyo kami, hindi kami nag-aaral ng hermeneutics. Hindi ba matuwid lang naman na question namin yung gayong uri ng paniniwala? No? Sasamba at luluhod tayo sa isang Diyos na tao. Diyos na tao pa. No? Mga kapatid, hindi po. Hindi po namin itinuturo sa aming mga membro luluhod at sasamba kami sa isang Diyos na tao pa. Ngayon, Hindi sumasamba kami sa isang Diyos Espiritu na hindi kailanman nagbago, hindi namatay. Plano niya ang kaligtasang itong lahat. Kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Sumasampalataya po kami na ang bugtong na anak, binigyan niya ng lalong marilag na pangalan upang sa pangalan ng anak, luluhod lahat ng tuod. Sumasampalataya po kami. Sumasampalataya po kami na siya ang Kristo. Siya ang nagtubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Yung mga gawa niya sa krus ang ipinagmamalaki namin, yun po ang dapat nating makita, mga kapatid. Ang sumampalataya na siya ang Kristo, no, mapalad tayo, mga kapatid. Itong mga kaibigan, yung uling agreemento, Yes. pinapakalat nila itong ating mga kaibigan, no? Na dalawa ang Diyos na ating paniniwala. Saan ang video na nagsabi kami, dalawang Diyos? Pinapakalat nila yan. Meron tayong impormasyon yun Ngayon, ang paniniwala nyo sa John 17:3, ang tunay na Diyos, ang Ama. Bakit doon sa unang 1:5:20, hindi na ang Ama ang tunay na Diyos, yung anak na. Di ba? Pinag-away nyo ho Lumalabas, kayo ang merong paniniwala, dalawa ang tunay na Diyos. Hallelujah. Tapos, ayaw nila, bawal na bawal sa kanila na paghiwalayin. Kasi yung ama, siya din ang anak. Pero nung namatay, ang ama daw umakyat. Humiwalay, hindi. Humiwalay. Maraming kalukuhan, mga panluloko ninyo. Mga kapatid, noon pa, hindi po kami ipinanganak. Ngayon lang, o kahapon lang. No? 1999 pa lang, nag-aaral na tayo ng Biblia. No? Kaya nagtatangka kami, hindi para sa kanino man. Para sa aming mga membro, para sa aming mga anak, para sa aming mga asawa na hindi maligaw. Yun ang problema. Kasi itong dual nature na sinasabi nila Yes. Lason ito sa pananampalataya Hallelujah. Na-advise na kilalanin natin ng Diyos na Espiritu. Para yung Diyos na ito na Espiritu, masamba natin sa Espiritu Yes, kaltuanan. amen. 100%. Ang ginagawa nila, pinapasamba nila sa Diyos na tao. Yun ang nagiging problema. Kung Diyos na pala yung anak, bakit aakyat pa sa Diyos? Diyos na pala yung anak. Hallelujah. At kung tunay na Diyos yung anak, tunay na Diyos din ang Ama, ilan na ngayon ang tunay na Diyos nyo? Yun, nagiging problema. Isang tunay na Diyos na nasa langit. Kasi tumingala si Kristo sa langit. Ama, ikaw makilala nila na yung isang Diyos ang tunay. Tapos sabi daw ni Juan, yung tunay na Diyos sa lupa, yung anak. Yes. Lumalabas, may Diyos sa langit na Ama, may Diyos sa lupa na anak. Yung dalawang Diyos na yan, pinag-isa nila. Hindi na sila one God. Yes. Ang tawag sa kanila, Trinity. Dalawa ang paniniwala. Ayaw nila ng Trinity, oneness ang gusto nila. Gusto nila oneness, no? Yan tayo mga kaibigan. Kaya sa kanila, yung Ama, siya rin yung anak. Yes. Hallelujah. Pero mapapansin natin, magkaiba ang pangalan. Hallelujah. Pangalan ng Ama ay Jehovah, pangalan ng anak ay Jesus Christ. Paano ngayon yun? Paano kaya naging ano yun, no? Kailangan mga kaibigan, solusyonan niyan. Kami mga kaibigan, ang hamon namin sa inyo, kayo pala ang nakakaalam ng totoo at katotohanan. Bakit hindi kayo ang lumabas sa harapan ng mga tao? Mangaral. Mangaral, huwag mamersonal. Mangaral, sabihin niyo ang totoo mga kaibigan. Kung tama pala ang dual nature, pag napatunayan niyo ang tama ang dual nature, tatalima naman tayo. Yes. Sino ba tayo para hindi tumalima sa salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. Pag napatunayan niyo na meron at natanggap namin, tatalima po kami mga kaibigan. Hindi naman kami magpapagmamalaki sa salita ng Diyos. Yes. Pero until now, pagka hindi kayo lumilitaw, sasabihin niyo mga bobo kami. Meron palang bobo na lumilitaw sa airtime. Nangangaral sa maraming tao. Kayo palang matatalino kayo man nagtatago dyan. Nagtatago kayo, namimersonal pa. Yun ang problema mga kaibigan, no? Puro paratang, hindi nag-aral ng hermeneutics, hindi nag-aral ng Bible School, sino kaya? Yung problema, nakapag-aral ng Bible School. Yung application ang hinahanap natin. Hallelujah. At pag nakapag-aral ng Bible School, iiwasan nila yung personal. Yes, amen. At higit sa lahat doon, yung nagbabanggit sila ng pangalan. Yes, amen. Kasi may pastoral etiquettes kung nag-aral ka ng Bible School
technical yun, bago Hallelujah. ang pangalan, mga kaibigan. Kaya, bago po tayo magtapos, mga kaibigan, sumatin po ang biyaya at kapayapaan. Bigay po natin ang huling pagsasalita sa ating pastor. Yes, amen mga kapatid, no? Salamat sa Diyos. At ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa lahat po ng mga kapatid, no? At taos-puso rin ako nagpapasalamat kay Brother Aljon. Alam ko at nakikita ko na si Brother Aljon, mga kapatid, ay dadalhin ng Diyos doon sa pinakadulo ng kanyang talent, mga kapatid. At yung talent na yon, mga kapatid, ay maging dahilan para marami pang mga taong mabuksan, hindi lamang basta mabuksan, kundi ay maligtas talaga sa panahong ito. Nasa huling panahon na po tayo, mga kapatid. Hindi masama ang magsuri, ang suriin ang bawat espiritu. Bawat aral, no, ay suriin para makatiyak tayo na isang araw ay papunta talaga tayo ng langit, mga kapatid, no? Ang aming laging tinitindigan ang programang ito, Apostolic Back to the Bible. Tinitindigan namin, kumakapit sa aming kaisipan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, mahalin nyo ang inyong kaaway. Nagpapaliwanag po kami, mga kapatid, no? Hindi para magkaroon kami ng maraming kaaway, kundi nagpapaliwanag kami ayon sa diwa ng Biblia, no? Kaya nagpapasalamat po kami sa Diyos na hanggang ngayon ang programang ito ay nakatayo dahil sa Kanya. At dahil isa ipinagtatanggol natin ang banal na kasulatan, salamat din sa Diyos sa pag-supply sa lahat ng aming mga pangangailangan. Amen. So magandang araw po, gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kasi ito, Pastor, Yes. ito ay panahon natin, hindi ito panahon ng bulahan. Yes. Hindi na po biro itong panahon natin. At hindi ito ay panahon ng tawag niya ito, yung bulahan, para tayo ay matakot magsalita. Yes. Nasa huling araw na tayo mga kaibigan. Hindi na panahon para bibihin natin yung mga tao. Yes. Kundi, hindi ito panahon ng bulahan na mag-aaral ka at tuturo natin sa tao para hindi sila masaktan. Yung katotohanan itatago natin. Itatago. Si Pablo, mga kaibigan, kung mangaral siya, matindi. Yes. Amen. Talagang ang pangangaral niya ay prangka. Yes. Prangka. 27.5 of the book of Yes. Proverbs, open rebuke is better than secret. Yes, amen. Prangka si Pablo dahil hindi niya na minahal ang kanyang buhay, bagamat mahalaga. No? Bagamat mahalaga ang kanyang buhay, pero hindi niya na minahal dahil ang kanyang buhay ay inalay niya na sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga kapatid. Amen. Siguro sa ating pagkatapos na ito ay marami magagalit, Hallelujah. mga kaibigan at mga kapatid. At pinangaral din ng mga apostol, unang-una nagalit si Pablo. Yes. Pero bandang uli, na-convert din si Pablo. Yes. Kasi yung paniniwala ni Pablo, nang una, binitawan niya. Yes. Thank you, Lord. Nakita niya ang liwanag, mga kaibigan. Kaya, sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama. Muli po, magkita-kita po tayo sa araw ng linggo. Thank you, Lord. Alas 6 ng gabi hanggang alas 7 po ng gabi. Minsan lumalagpas tayo sa 7. No, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Sumatin po ang biyaya at kapayapaan. Pagpalain po tayo ngayong gabi.